Sa mata ng ilan, si Ayon Perez ay simbolo ng pag-ahon mula sa kahirapan. Isang lalaking nagmula sa Concepcion, Tarlac, na minsang nagtitinda ng kakanin at merienda sa kanto upang makatulong sa pamilya, at ngayon ay isa ng regular host ng It's Showtime. Ngunit sa mata ng iba, hindi ganun kasimple ang kanyang kwento. Para sa kanila, hindi lang sipag at tiyaga ang nagdala kay Ayon sa kanyang kinalalagyan ngayon, kundi pati ang kontrobersyal na relasyon niya sa isa sa pinakamalalaking personalidad sa showbiz, si Vice Ganda. Isang relasyon na hanggang ngayon ay patuloy na hinuhusgahan, pinagdududahan at pinagdedebatehan, lalo na sa industriyang puno ng intriga, ego at kompetisyon. Bago ang ilaw at kamera, si Ayon ay isa lamang ordinaryong bata mula sa malaking pamilya. 15 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang jeepney driver, habang ang kanyang ina, si Nanay Zenny, ay nagtitinda ng kakanin. Walang kasiguruhan kung may kakainin kinabukasan. Madalas siyang pumapasok sa eskwela na kulang ang baon at may sirang sapatos. Dahil payat, tahimik at hindi nakikisalamuha sa karamihan, naging madaling target siya ng bullying, tinatawanan, minamaliit at inaasar ng iba. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit niya ang karanasang iyon bilang motibasyon upang mag-gym, maging disiplinado at baguhin ang sarili. Ang batang tinutukso ay naging lalaking determinado, may disiplina at may layunin sa buhay. Habang lumalaki, tumulong siya sa pagtitinda sa palengke. Nagbebenta ng merienda at tumulong sa pagkatay at pagtitinda ng manok. Hindi lang ito basta trabaho. Ito ay leksyon sa buhay. Kung paano mabuhay sa limitadong resources, paano maging matatag sa harap ng hirap, at paano hindi matalo ng kahirapan. Ang lahat ng ito ay humubog sa kanyang karakter, sa kanyang kabaitan, at sa pagiging maalaga sa kapwa katulad ng ipinapakita niya ngayon kay Vice Ganda. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa aspeto ng edukasyon, si Ayon ay pumasok sa Tarlac State University, ngunit hindi niya natapos ang kanyang unang taon. Ayon sa kanya, nawalan siya ng focus dahil sa barkada at kalokohan at minabuti niyang huminto muna, subalit hindi nito pinigilan ang kanyang determinasyon na magtagumpay sa buhay. Nanatili siyang malapit sa kanyang pinagmulan at patuloy na nagbibigay tulong sa mga estudyante at komunidad sa Concepcion bilang pasasalamat sa kanyang mga pinagdaanan. Hindi agad pumasok si Ayon sa pageantry. 3 taon siyang pinilit ng manager bago tuluyang sumubok. Ang kanyang tiyaga ay nagbunga nang manalo siya sa Misters of Filipinas 2017 at Mr. Universe Tourism 2018. Isang hakbang patungo sa mundo ng showbiz. Ngunit sa industriya ng aliwan, hindi sapat ang titulo. Kailangan ka ring mapansin. Kailangan mong magkaroon ng timing at tamang tao sa paligid. Dumating ang pagkakataon sa It's Showtime bilang Kuya Escort sa segment ng Miss Q&A. Halos walang boses, halos hindi napapansin. Nakatayo lang, nakangiti lang. Para sa marami, iyon ay maliit na papel. Ngunit sa mata ni Vice Ganda, may nakita siyang kakaibang bagay sa batang ito. Ang biruan ay sinundan ng tingin. Tingin ay sinundan ng pagkilala. Okay. Marunong ka magluto? Sakto lang. Anong sakto lang? Pang isang tao lang? Ganun. Hindi tayo pwede mag-share. Ano yung sakto lang? Hindi po ganun ka-runong pero nakakaintindi naman magluto. Anong pwede mo lutuin para sa akin? Para sa'yo siguro yung mga specialty ko na... Ano yung specialty mo? Yung mga madadali. Yung madadali. At kalaunan ay relasyon na hindi na kayang itago. Sa likod ng kamera, napansin ng mga nakapaligid sa kanila ang isang bagay na bihirang makita sa showbiz. Ang tunay na pag-aalaga ni Ayon kay Vice. Tahimik, hindi palabas, hindi pilit. Sa mga mahabang taping, si Ayon ang unang lalapit kapag napapansin niyang pagod si Vice. Siya ang nag-aabot ng tubig, nagpiprompt na kumain, nagbabantay kapag may sakit. Hindi siya nagsasalita ng marami, hindi sumasapaw, nandoon lang. Palagi. Sa mata ng ilan, iyon ay pagiging sunod-sunuran. Sa mata ng iba, iyon ay tunay na malasakit. Sa isang industriya kung saan marami ang ego at kompetisyon, si Ayon ay piniling manatiling nasa likod
at inuuna ang kalagayan ng partner kaysa sariling imahe. Noong opisyal silang nagkumpirma ng relasyon noong 2018 at nagkaroon ng commitment ceremony sa Las Vegas noong 2021, nahati ang publiko. May humanga, may nagduda, may humusga. Lumabas ang mga salitang user at gold digger. Ngunit sa likod ng kamera si Ion ay palaging present. Hindi humihingi ng spotlight, hindi nagpapa-interview, inuuna ang kalagayan ni Vice. Sa bawat milestone, sa bawat anibersaryo, sa bawat simpleng araw, may effort siya na hindi nakikita ng publiko. Mga regalo, sorpresa, at simpleng paalala na nagpapakita ng malasakit. Noong 2023 dumating ang icing controversy at ipinasuspinde ang It's Showtime ng 12 days. Isa sa mga pinakaunang naapektuhan ay si Ion. Hindi siya nagpa-interview. Hindi siya nagsalita sa media. Pinili niyang samahan si Vice sa therapy, alagaan ang mental at emotional na kalagayan nito at manatiling tahimik sa gitna ng kontrobersya. Para sa publiko, maaring simpleng kilos lang iyon. Para sa kanila ni Vice, iyon ang mismong ebidensya ng pag-aalaga. Ngunit hindi lang ito ang kontrobersya. May mga pagkakataon na si Ion ay nahusgahan sa social media, tinawag na gold digger, walang sariling kakayahan at walang karapatang magsalita nang pumasok siya sa politika at naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo bilang konsehal sa Concepcion, Tarlac. Muling napuna ang kanyang desisyon. Para sa ilan, ito ay patunay na hindi siya handa. Para sa iba, ito ay bahagi ng kanyang pagnanais na magsilbi sa komunidad at ipakita na may malasakit siya sa lugar na kanyang pinagmulan. Ngunit makalipas ang isang buwan, umatras si Ion sa kanyang kandidatura. Ayon sa kanya, hindi pa siya sapat na handa para maglingkod ng maayos sa kanyang mga kababayan. Pinapaalam ko lang po na hindi na po ako tatakbo or tutuloy bilang konsihal ng Concepcion. Gusto ko po munang ihanda ang sarili ko para hindi mapahiya sa inyo at mapaglingkuran kayo ng tama. Ang kanyang pag-atras sa eleksyon ay isa ring kontrobersyal na usapin na nagbigay ng dahilan sa ilan para questionin ang kanyang kakayahan at integridad. Sa kabila ng lahat ng ito, lumalaki ang karera ni Ion. Siya ay regular host sa It's Showtime, content creator, endorser ng iba't ibang brands at fashion influencer. May mga investment siya sa negosyo at patuloy na tumutulong sa pamilya sa Tarlac. Ngunit higit sa lahat, kilala siya sa kanyang tunay na pag-aalaga kay Vice Ganda. Sa tuwing may stress si Vice, si Ion ang unang nag-aalala. Siya ang nagluluto ng simpleng pagkain. Kapag pagod si Vice, siya ang nagpaplano ng mga sorpresa. Siya ang tahimik na lakas sa likod ng kamera. Sa mata ng publiko, maaaring maliit ang kanyang papel, ngunit sa mata ni Vice, siya ang sandalan, ang pahinga at ang tahanan. Ang relasyon nila ay mahigit 7 taon na. Dumaan sa bashing, kontrobersya, political scrutiny, therapy at mga fake news tungkol sa breakup, ngunit nananatiling matatag. May plano sila sa hinaharap, surrogacy, legal na kasal at tahimik na buhay sa likod ng kamera. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, si Ion Perez ay hindi lang partner ni Vice. Siya ay pahinga, sandalan, tahanan at inspirasyon sa maraming kabataan na nagsisimula sa hirap. Siya ang halimbawa na ang determinasyon, pagmamahal at pagiging maalaga ay pwedeng magdala sa isang ordinaryong tao sa ekstraordinaryong buhay.